abi nyo bala nga subong nga medyo masako ang biyahe sang mga tao sa bus man ina, sa jeep or sa mga barko, kinahanglan gid ang K9. Nag-check na sila sa mga bomba, sa mga droga. So, this time, si Dingon ta mga kapuso, paano ba lagi na-train ang ido ng Coast Guard? Tutukan ta sa aton nga Pet Shop. Pet Shop. Kapuso, good morning sa inyo. Ari na naman kita sa isa ka edisyon sang Pet Shop with Fudge. And today, makaupod ta ang Coast Guard working dogs. May ara sang explosive sniffing dogs kag narcotic sniffing dogs. Mga kapuso, makaupod naman niya subong ang OIC sang Coast Guard K9 Unit Western Visayas, si MC Lemuel Noble Franca. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Yes. Sir, kaya kasama po natin yung mga working dogs ng Coast Guard. Gusto po namin malaman, paano po nyo ba pinipili yung mga puppies? Actually, maraming process na pagpili ng mga puppies. Isa doon yung sa bola, example sa bola, tinitingnan namin sa puppies kung sino yung hahabol doon sa bola. Kung habulin niya yung bola, sino yung pinakauna, meron siyang possibility na matrain na sa Coast Guard K9 working dog. Aba, bakit po? Bakit po yung pinakauna na umahabol ng ball? Kasi doon namin tinitingnan kung may drive yung aso. Okay. So regarding naman po sa breed ng dogs, anong mga breed yung pinipili po natin? Actually, meron lang kami na breed is Labrador, Belgian Malinois, German Shepherd. Meron din kaming Golden Retriever. Then, sa ngayon, sa Manila, meron kaming Jack Russell, and then nag-start na yung program namin ng ASCAL, which is nasa South Harbor na ngayon. Aba, ang ganda. Sir, so ano po ba yung process ng pag-train ng ating working dogs? Ang process ng pag-train ng ating working dog, may mga stages. Meron kaming level 1, 2, and 3. Then level 1.1, 1.2, 1.3. Yung level 1.1, yun yung banding. Then 1.2, ball throw, kung nahabol yung aso doon sa bola. 1.3, doon na tinatago namin yung bola, then nahanapin nila. Kung makapasa sila sa stages na yon, level 2, dinadivert namin siya into substance. Narcotics or explosive. And then, level 3? Then kung sa level 2, nandun din yung scent discrimination, kung paano ma-distinguish ng aso yung bola, o kaya yung substance, from different substance as like yung mga sugar, vinegar, then kung ano-ano substance. Pag okay na, kaya na mag-distinguish ng aso yung substance na hinahanap niya, then yung substance na as in distraction, pwede siyang mag-proceed sa level 3. Yung level 3 namin, siya yung OJT stage. OJT? On the job training. Oh, talaga? Anong gagawin nila dun? Dun yung ini-introduce namin yung handler and aso doon sa working area. Like dito sa pier, dinadala namin siya sa pier para then mag-start na siya na maghanap ng substance. Minsan nagsisingit kami ng mga substance sa mga bag. Then ipapahanap namin sa handler. Kasi si Fudge mini pincher, pwede po ba nating matrain si Fudge? Depende ma'am sa ipapakita ng aso. Kung depende sa drive niya, kung kaya niya bang humanap ng bola, then kaya niya humanap ng substance. Sir, ano po ba yung mga obedience training na binibigay natin sa working dogs natin? Ma'am, sa Coast Guard working dog, konti lang yung obedience training na binibigyan namin sa kanila. Just like yung sit, drop, kung pastay mo lang nga para magpahinga siya. Then kung mag-start na yung trabaho, magkukumanda sa kanya ng search. There you go mga kapuso, I hope may natunan ka mo parte sa aton Coast Guard working dogs. Gani, don't be scared, basta ara sila, feel safe kay bantayan, gid kita nila. And we will see soon if si Fudge maka-obey man. Till next time, diri sa Pet Shop with Fudge!